Magandang araw po sa inyong lahat. Bale, ang ituturo ko po sa inyong lesson ay makakatulong po sa inyo para makapag-English araw-araw. Kasi ito po ay laging ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipag-usap. Okay? Na dapat nyo pong matandaan para hindi na po kayo mahirapan. Okay? Lalo-lalo na kapag kayo ay nagtatanong. Okay? Kasi gamit na gamit po ito sa pagtatanong. Okay? So ito pong ituturo ko sa inyo ay ito pong do have o kaya does have na laging ginagamit at ipapakita ko sa inyo kung bakit. Meron ka bang o kaya ikaw ba ay mayroong? Kapag in English nyo po yan, maalin man dyan, sa English po ay do you have. So kung mapapansin nyo, yan po ay gamit na gamit. Meron ka bang o kaya ikaw ba ay mayroong? So ito po ang aking halimbawa. Mayroon ka bang kotse? Pag in English po yan, do you have a car? Okay? O kaya, ikaw ba ay mayroong pasaporte? Do you have a passport? So kung mapapansin nyo, gamit na gamit yan, lalong-lalo na kapag inaalam nyo kung meron yung taong tinatanong nyo noong bagay na gusto nyong malaman na meron siya. Di ba? So, kaya sinasabi ko sa inyo, kung matututunan nyo po agad ito, edi makakapagtanong na po agad kayo. Di ba? Na para malaman kung meron siyang ganitong bagay. Di ba? So, meron po kayong tatandaan dyan. So, itong you, itong we, itong I, itong they, ang ginagamit po nila ay do. Tandaan nyo na, do. Samantalang yung he, she, it, at saka yung pangalan na particular na isa lang po ang bilang, does naman. Okay? So, yan yung pagkakaiba. Okay? Pag gumamit ka ng he, does have ang gagamitin nyo. Pag gumamit ka ng we, do have ang gagamitin nyo. Okay? Yung iba nagkakamali eh. Pagkagamit ng does, yung have, papalitan ng has, ng H-A-S. Mali po yun. So, itinuturo ko na rin po dito yung tamang kombinasyon ng mga salita sa pagtatanong gamit ang do at saka does. Kaya napaka mainam pong inyong matutunan dito sa ating lesson o matandaan. Okay? Isa pa pong halimbawa, meron ba tayong laptop? Do we have a laptop? Okay? Subukan po natin itong it para sa salitang itong. Meron ba itong o kaya ito ba ay mayroong charger? Pag in English po natin, does it have a charger? So, ganun lang kadali. Okay? So, ang papalitan nyo lang naman po dito ay yung itong mga nasa babang listahan. Kayo na pong bahala magpalit dyan. Pero, ang lagi nyong gagamitin ng mga pantanong nga po ay itong nasa taas. Itong do you have para sa mayroon ka bang? Itong do we have para sa mayroon ba tayong? O kaya tayo ba ay mayroong? So kayo na lang po mamili sa Tagalog kung alin ang gusto nyong piliin dyan. Pero isa lang naman po ang English niyan, di ba? O kaya itong do they have, meron ba silang? O kaya itong does he have? O kaya does she have? Meron ba siyang? Yung he po, panlalaki. Yung she, pambabae para sa salitang siya o siyang. Tapos yung meron ba itong does it have? O kaya pag gusto nyo pangalanan yung tao ng partikular, ito, palitan nyo na lang itong Sayon. Si Sayon ba ay mayroong? Does Sayon have? So, ganun lang. Halimbawa, si Sayon ba ay mayroong kasama sa kwarto? Does Sayon have a roommate? Ganun lang po kadali. Okay? So, syempre, dahil tayo po nagtatanong, pag isusulat nyo yung tanong natin na yan, lalagyan nyo sa dulo ng tandang pananong. Tanda na tayo ay nagtatanong. Ganun lang po. Diba? So, sana makatulong ng malaki sa inyo ito. Itong do have at saka does have para makapagtanong po kayo sa English ng tama. Lalong-lalo na kapag inaalam nyo kung yung taong iyon ay merong ganitong bagay. Okay? So, sana makikitandaan po ito.
Kasi napakalaking bagay po yan at gamit na gamit sa pakikipag-usap sa araw-araw. Okay po?